Nagbabalik na naman ang inyong lingkod upang magbigay ng mga bago at nagbabagang balita. Nababalot ngayon ng kontrobersya ang pagtatalaga ng bagong hepe ng Davao City Police Office dahil sa isang araw lamang, 3 kolonel ang nagpalitan sa posisyon. Ang bagong talagang hepe ay may mga isyu na integridad at hindi ka nais-nais na record na hindi natin maaaring isantabi ang mga nakaraan at mga aligasyon laban sa kanya. Ang pamunuan ng Davao City Police Office ay napakahalaga at dapat pamunuan ng isang taong may malinis na reputasyon. Ang insidenteng ito ay nagdudulot ng matinding pagkabahala at galit mula sa publiko, lalo na sa mga taga Davao. Dahil dito, maraming mga residente at opisyal ng gobyerno ang nananawagan ng masusing investigasyon at pagrepaso sa proseso ng pagtatalaga. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang mga opinyon at komento. Karamihan ay nagpapahayag ng kanilang pagkatismaya dahil sa parang ginawang laro lamang ito. Ang iba naman ay nababahala sa integridad ng kapulisan sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan. Kailangan nating tiyakin na ang ating kapulisan ay pinamumunuan ng mga taong tunay na may malasakit at integridad. Dagdag pa ng isang netizen sa social media, sa tingin mo, tama ba ang hakbang na ginagawa ng opisyal na pulisya sa pagtatalaga ng bagong hepe ng Davao City Police Office? I-comment mo lang at ating pag-uusapan. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para maging updated sa mga balita sa ating bansa. Sa bayan. Ngayon, ano ang ginagawa sa Davao? Alam nyo na, di ba? Ano ang ginagawa sa Davao recently? Balikan natin yung kay Pastor Quiboloy na panggigipit sa kanyang mga KOJC members na nilusob, may mga nasaktan na nilusob ng mga 2 batalyon without search warrant. Ngayon, dadako tayo dito. Okay? I'll tell you something. Di ba yung mga 19 na mga police commanders pinagtatanggal ng walang reason? And kahapon, ito, pinagtatanggal o pinalitan, di ba? Itong si Colonel, pangalan nito. Okay? Di ba? Itong si Colonel Rolindo pinalitan. Okay? 16 days lang siya sa Davao City. 16 days lang siya nagsilbi from May 20. Is it 16 days? It's not 16 days. From May 23 to July 9. Okay? Then itong pinakamainit si Colonel Lito Patay na 4 hours lang ang kanyang pananatili. Ito, titiyan nyo, gamitin nyo yung utak ninyo, pagkapalangga. 4 hours lang siya na itinalaga bilang OIC dyan. Then, tinanggal siya. Then, pinalitan itong Sherwin Butil. Itong post na to. May nag-send sa akin. Ayan. O, yan yung mga police na yan. Ngayon, paliwanag natin to. 1 hour nagstay lang, July 10, si Colonel Patay. Then, bakit? May tumawag na judgment sa Camp Crame na nire-recall yung kanyang appointment. Then, pinalitan ni Colonel Butil. O 1 hour din nagstay only sa bangag na administrasyon. Okay, tinawagan ulit, ni-recall yung appointment niya. Pinalitan ni yung kanyang assignment na assignment. Tapos itong pinalitan ni Hansel Marantan. Okay, siya ngayon ang incumbent OIC dyan sa Davao City DCPO. Okay? Ano yung impact? Mga kababayan, kapag po, di ba kayo, bigyan ko kayo ng example, hindi ba kayo pag nag-a-apply tayo ng trabaho kahit service crew lang? Okay, ito nga pala libyo ni Attorney Vic. Okay? Kunyari, ito yung biodata mo. Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, first interview, second interview, minsan may third interview pa, service crew lang a-applyan mo. Nalala ko tuloy yung mga pag-a-apply ko ng trabaho. Okay, tatanungin ka about yourself, di ba? Titignan kung anong klaseng kartada ng iyong personalidad, the way you talk, the way you deal with people. Okay? Dito, sa mga pulis na ito, mga kababayan, hindi ito na parang pipikit ka lang, appoint ko si Rolando, kunyari.
O i-appoint ko kunyari si Rowena, di ba ganyan? Tinitignan, tama ka Rowena, tinitignan yung qualifications mo, yung experience mo. Hindi ka magdedesisyon. Itong Marbel, ito mamaya may mga pagnanakaw niyo pag-usapan natin. Hindi ka magdedesisyon as manager or PNP chief na hindi ka sigurado sa taong ito. Kumbaga, na-background check mo na. Nakita mo na yung kanyang work experience. Nakita mo na yung kanyang track record. Pinalitan ng after 4 hours yung isa, si Colonel Patay. Then after that, 1 hour, pinalitan ng isa, ni-recall. Pangalawa, after 1 hour, ni-recall. Ano, mga kababayan, ang ipinapahiwatig sa mamamayang Pilipino, ibig sabihin, ang appointing authority ay wala sa tamang pag-iisip. Paiba-iba ng tornilyo. Kung ano ang trip, ganun po ang tumitira ng shab-shab ng pulburon, yung mga sagana ang jutak genines nila sa ipinagbabawal na pulburon. Wala pa akong narinig sa history ng politika. Meron ba? Ano nga ninyo? Mag-search kayo dyan. Okay? May narinig ba kayo kahit sa panahon ni Noynoy, ni Gloria na 1 hour lang itinalaga tapos pinalitan? This is only sa bangag na administrasyon. For bangag lang to, wala pong ganyan. Depende sa amat, sabi ni Palangga. Sabi ni your anime version. Depende sa amats. Ibig sabihin, siguro tumira muna si Marcos Jr. at saka si Marbel siguro. Gaganon-ganon. Palitan na natin yan. Okay. Tapos papalitan na naman uli. And here's the thing. Ang ipinalit nila, na hindi pa nila tinatanggal hanggang ngayon, na si Colonel Hansel Marantan ay sangkot sa pagiging kawatan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang ina-appoint ni Lisa Bangag at ni Marcos Jr. ni Tambalos ay ang magaling mangawat, magaling magnakaw. Kaya yung mga matitino ayaw nila. Gusto nila yung nauutusan nilang magnakaw sa kaban ng bayan, mang-api sa mga kapulisan na mga low-ranking officials. Yan ang gusto ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na kailangan apihin ang mga kapulisan. Kailangan wag ibigay ang tama sa kanila at kailangan ang i-appoint ay nuknukan ng pangangawat. Why? Thank you sa nag-send nito. March 16, 2023, Ronda News and Update. Okay, Bisaya yan, pero babasahin ko sa inyo. Ayan yan, yan yung in-appoint ni Marcos Jr. Diyan, ay tinalaga nila dyan sa, sa Davao pala. Basahin ko yan, i-translate natin sa Tagalog. CIDG Chief nga si Police Colonel Hansel Marantan, gitaktak sa serbisyo, human nga matud. Okay? Tagalog na lang para mag-save tayo ng time. Okay? Here's the translation. Okay, lagay natin dito. Ito, sinulat ko sa notes ko para magkaintindihan tayo. Pinatranslate ko. Okay? CIDG Chief na si Police Colonel Hansel Marantan sinibak sa serbisyo matapos umanong magnakaw ng 3 milyong piso, mga relo, bag at iba pa sa May Luzon. Ayon sa ulat, nais niyang manghingi o mangikil ng 10 milyon kapalit sa pagpapalaya sa 13 o 13 Chinese nationals na kanilang inaresto. Napag-alaman din na si Marantan ang nanguna sa iligal na pagpasok sa bahay ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Tevez sa Malabugas, Bayawan City at sa bayan ng Basay kung saan iba't ibang uri ng armas ang nakumpiska. You connect the dots. In the past, last year, itong tinalaga na pinakahuli ni Marcos Jr., pinalitan niya yung 4 hours sa tinalaga. 1 hour, yung 3 yun. Actually, 4. Ang ipinalit ay may kasong pangawat, pang-extort. See? Diba? Then, based sa report, ito ay kasamang illegal na pumasok sa bahay ni raid ni Kong Arnie Tevez na walang search warrant. So,
Sino ba ang nasa likod nitong digamo ek-ek na to? Gobyerno. Dahil si Tevez maraming alam sa pagdodroga o pagdodrogay, pagpupulburo ni Marcos Jr. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng magsasalita, tatamnan nila, Arnie Tevez na yan. Congressman. Although patuloy siyang lumalaban sa kanyang sa kanyang ordeal sa mga demonyo, di ba? Ang ibig kong ipaintindi sa inyo, kung yan mga taong yan may pera, may kapangyarihan, kayang gipitin ng mga buwaka ng inang bangag, sino ka na isang ordinaryong magtataho, ordinaryong nagtitinda o nag-opisina? Kung ikaw ay mapagtripan ng mga bangag na ito, then etong mga pulis na ito, itong pinalit nila, ay may record ng pangangawat. It's the same thing ng pag-appoint sa PCSO kay Mel Robles na may record ng pangangawat nung nakaraang panahon. Diba? Lahat may record ng pangangawat kasi gusto nilang nakawin, lahat hubasin sa irin ang pera ng bayan. They are not for the people, mga kababayan. They will not appoint you kung ikaw ay malinis ang hangarin. Kapag ikaw, sinabi ni Lisa, do you think he or she can deliver? Meaning, makapag-deliver ng mga bribe money, extortion money, smuggling, kidnapping money, whatever, dirty money, black money, okay, kabog. Pasok ka kay Lisa Impacta, kampo ng impyerno. Yan ang mga nangyayari. Now, mga palangga, kapupost ko lang. Ito kung gaano ka walang hiya ang gobyernong ito. Ito ay mga random na natatanggap natin sa mensahe. According dito sa statement ng pulis na ito, basahin ko, kabilang sa, sabi niya, Miss Maharlika, isa po akong sumusubaybay sa mga vlogs mo. Ako ay kabilang sa PNP. Itago mo na lang po ang aking pangalan. Gusto ko sanang ipaalam sa iyo kung saan posible nanggaling ang pabuya na ipinatong kay Pastor Quiboloy. Narinig mo naman na yung palangga na galing daw sa private donors, which is, sabi nga ni Attorney Torrio, ni Attorney Nedo, ito ay bawal sa batas yung pagtatanggap ng gift or yung mga klaseng ganyan ng isang ahensya ng gobyerno o taong gobyerno. Kaya dapat i-expose niya kung sino itong taong nagbigay ng 10 million na patong sa ulo ni Pastor Quiboloy dahil yun, gusto din nila, hindi gusto, pinahirapan nila yung tao at ginigipit nila dahil nga ang taas ng amats nila. Tuloy natin. Yun yung sagot doon, sir, sa nag-message. Napanood ko sa balita, sabi niya, na 10 milyon ang ibinigay na pabuya ni sa Abalos sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroonan ni Pastor Quiboloy. So, natakal na natin yan the other day. Ito sabi niya, nitong lamang, July 3, 2024, natanggap namin ang rice subsidy or allowance for the month of June 2024. Bukod sa late na namin itong natanggap, binawasan pa ng 50 pesos. Actually, nag-message ako sa kanya, sir, kung nanood ka ngayon, sabi ko, screenshot niya yung deposit ng Land Bank na tatakpan na natin yung pangalan. Ipapakita natin dito sa mga kababayan natin para, may resibo tayo. Ang PNP ay merong 228,000 personnel. Kung i-multiply po natin yan, meron pong 11.4 million na nabawas sa aming mga kapulisan. From 650 pesos na dapat naming matanggap, 600 pesos na lang po ang ipinasok sa aming account. Ito po ay hindi dapat nangyayari dahil ito po ay kasama sa budget na pinasa sa Congress. Hindi po namin alam kung saan po napunta ang 11.4 million na ito. Alam naman po natin na si Secretary Abalos ay siyang sekretary ng DILG at ang PNP po ay under lamang po ng DILG. Sana po i-call out nyo ang PNP Finance at CPP at CPNP dahil Chief, okay, at CPNP namin at mag-explain sa aming nasa baba. Magbigay po sila ng transparency.
Eto yung lagi kong kinakausap ang aking mga palanggang mga kapulisan na kayo po ay nasa frontliners, kayo ang bumabakbak sa mga masasamang elemento, pero ang masamang elemento mismo ay mga nandyan na mga boss ninyo. Katulad ni Marbil, 600 ang supposedly na monthly na pumapasok sa 228,000 na kapulisan, tinanggalan ng 50 pesos. Hindi nga naman, di ba, maliit nga naman, di masyadong mararamdaman. Pero 11.4 million a month and times 10. Ilan na sila ngayon? 2 taon na. That's 100 million or more than that. 120, 240 million. Diba? Plus. Imagine mo, kailan siya nag-assume ang inang bangag na yan? June. June na kita. Diba? Naka 24 months na. Ilang milyon yun. So, kung 11, let's do the math. Okay? Magkuha tayo ng calculator para mas tayo. 11.4 times 24. 273 million pesos. Since na umaupo si Bangag ang ninakaw sa ating mga kapulisan based dito sa statement ng ating palanggang pulis. Nakita niyo mga kababayan, ano man ang kinalaman ko dyan? Sige, Abi. Di ba, sa dami ng issue, hindi ko alam na may subsidy pala na 650 pesos ang bawat mga pulis. I know for a fact na meron silang subsidy, but hindi ako detalyado. So, itong mga low-ranking police officers ay pinapaabot sa inyo mga kababayan. Dito pa lang sa 50 pesos, ito'y kanila na ito, solid na ito na dapat buong-buo ito. Hindi, ang 50 pesos nga naman maliit Di ba? Kasi kung nawalan ka ng 50 pesos, okay na lang yan, hayaan mo na lang yan, 50 lang yan. But we're talking 228,000 personalities o policemen na ninakawan ng dahan-dahan. Magsimula, kasi si Marbil, kakapalit lang yan kay Anacorda. Okay? Kapapalit lang. So si Marbil, yun din ang ginagawa niya. Kaya dapat, mga kababayan, itong mga pulis na ito, magsipaglabas na kayo. I'll challenge you, ipakita ninyo, ganito na lang. Okay? Gawa kayo ng hashtag. Ano ba hashtag natin dito? Sige, makinig ako sa inyo. Anong gusto nyong hashtag? 50 pesos nakaw na Marbil o 50 pesos PNP? Okay, magtulungan niyo ako. Kasi ngarag ako ngayon pero ngarag ang lola niyo ngayon. Tulungan niyo ako. So 50 pesos. Okay? Mag-speak up kayo, mga kapulisan. Dahil ito'y galing sa aking email. So we have to make sure na hindi lang isa, baka mamaya isa lang pala siya. Diba? Na pagkabigay tayo ng linaw, isa lang pala siya na biktima, baka meron mali. Pero kung lahat kayo ay 228,000, lahat kayo ay kinaltasan, meron bang police officers dito, may asawa, kapatid, magtanong kayo, 50 pesos kulimbat ng PNP. Pwedeng ganon. More hashtag pa. So 50 pesos kulimbat. Well, I think 50 pesos din lagyan nyo ng 11.4 million a month, ganyan. So anyway, so ito po'y hinaing ng ating mga kapulisan. Sabi ko nga, personal na nila tong pera. Pambili na sana ito ng asukal. Magkano ba kilo ng asukal? Diba? Ayan, 50 pesos ng pulis. Pwede rin to. More pa, yung medyo catchy na 50. Ito, gusto ko to. 50 pesos abuloy. Ito mga maganda. Abuloy daw. 50 pesos abuloy kay Marbil at Bangag. Parang maganda yan. No, hindi tayo mag-aabuloy, Kupit. Basta anyway, mga kababayan, ganito nakawin ang pera ninyo. Sabi ko, we're talking for 50 pesos. Wala pa po dyan yung mga funds ng PNP. Wala pa dyan yung mga office supplies na ang isang envelope, kunyari ang halaga 5, gagawing 10 piso, 100. Wala pa. Ang dami nilang pwedeng pagnakawan kasi wala silang takot dahil suportado sila ng bangag na gobyerno. Alright? Okay. Tama din to. Ayan. Abalos, 50 pesos asan. Lagay nyo yung PNP. Dapat may PNP para malinaw yung mga nagbabasa. Yun, mga palangga. So, ganito ka
Walang hiya itong gobyernong ito. So, ang target talaga nito, 50 50 pesos gurgur. Ang target talaga ng mga bangag na ito, isa lang, manggulo sa Davao, palabasin nila na merong chaos sa Davao, baka magkaroon ng chaos sa kaguluhan sa Maynila. Baka, sa sobrang panggigipit ng bangag government na ito, baka sila sumalambulat sa kanila at bumaligtad ang tadhana. Sa kakasira ninyo sa Davao, di ba? Ngayon lang sa gobyernong bangag na ito na pinag-iinitan yung mga kapulisan, pinagtatanggal, floating ang mga general, katulad sa PDEA, katulad sa AFP, katulad ni pangalan nito ni General Chofilo na witness doon sa kikidnap ni Lisa sa Turkey. And I hope General, you speak up kung ano yung nalalaman mo. So, not worldwide, nationwide, well, worldwide na rin kasi hinahakot nila yung pagnanakaw nila sa mga offshore accounts nila di ba? So, eto yung ginagawa ngayon ng gobyernong ito. Davao is a peaceful place. Yeah, Davao is a peaceful place. Like Singapore, sabi ni Jenny Arangcon. Di ba I told you, kinuwento ko yung istorya ko sa inyo nung ako'y bagets-bagets pa. Baby, 1-year-old yata yung Jonakis ko. Well, that was 23 years ago, no? 22 years ago. Tumira ako ng Davao sa Tagum for a couple of months. Di ba kinuwento ko sa inyo na supposedly magsisettle kami doon, pero when you're young, di ba, pag nag-decide ka, ura-urada. So during that time, okay, sabi ng aking jowers, mag-try tayo sa Davao kasi, Davao naman siya. Mag-try tayo, mag-business, eklabush. Syempre, bago ako, I was young, bubbly, and gorgeous during that time. And until now pa rin naman. Di ba? Medyo buhat-buhat ng konti ng bangko. So one time, bakit ito kinukwento? Kasi tama yun, mababait ang mga Davao. Well, lahat naman ng Pilipino mababait kung talagang i-practice nila yung kabaitan. Pero ito'y kwento lang, bigla ko naalala. Kasi we're talking sundalo and police. Sabi ng jowars ko, sabi ko, uwi na kami dyan. Uwi na kami ng mga Jonakis mo. Ganyan. Babalik na ako sa aking alindog sa Manila. Sabi ko na gano'n, mag-start ulit tayo. Itong gagawin natin. Diyan na tayo mag-business. Siyempre, dumarating yan sa buhay ng tao. Di ba? Na nag-venture kayo. Dito kaya tayo. Mukhang okay dito. Di ba? So, nung mga time na yun, ang pangarap ko, maging reyna ako ng Davao. May reyna na pala si Inday. Kaya hindi umubra. So anyway, ko na lang, bilisan ko yung storya. Baka mga palangga dyan, baka narinig yun na. So, wala kaming pamasahe. Okay? Kasi sabi ng jowa ko, mag-antay ka muna kasi wala pang sweldo, hintay natin, 15 katapusan, di ba? Kating-kati na ang alindog ko na umuwi ng Pilipinas. So yung aking cousin-in-law, may asawa siyang sundalo. Sinamahan niya ako. Okay, pumunta kami dun nakalimutan ko na yung pangalan, sa Davao, kung saan lumilipad yung mga C-130. Magpapamanifest ka. Wala naman ako asawang sundalo. Diba? Pero they were accommodating. Naalala ko lang bigla na mga buutan ba, mga Bisaya, ina-accommodate ka nila kahit di ka, basta, as long as makipag-usap ka ng tama. So hindi ko kasi makalimutan yon, mga milestone ko yon palangga na nakasakay ako sa C-130, bitbit ko yung 2 anak ko, tapos may pogi kaharap ko, charing. Hindi, pero totoo yon na tinulungan ako, di ba? Hindi ko makalimutan yon na sundalo. So, yung accommodation, kahit ikaw ay hindi artista, just an ordinary citizen, hindi sila namimili para tulungan ka. Yung AFP doon anong lugar yon sa Davao? Yung lumilipad yung yung C-130. Naalala ko yun I was young and bubbly during that time. Anong lugar yon? So anyway, that's why palangga ko itong mga kapulisan at mga sundalo. Kasi I have a lot of friends, families, relatives, di ba, na sundalo. Sasa Airport. Thank you, Brad. di ba, sa Sasa. I think that's Sasa. Umuwi talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos, sa Villamor Airbase kami Airbase, Chinorba, humugpa.
ano bang humugpa sa Tagalog? Anyway, old sa airport, 23 years ago. Imagine mo, naalala ko yung mga kabutihan na ginawa ng mga AAFP. Oo, first time ko yun eh. Tapos yung mga kaharap ko, mga bruise ko. Bitbit ko yung anak ko, dalawa. Eh, hindi ako pwede magpa-cute-cute dahil dalawa yung Jonakis ko. Pero mga bruise ko, parang lalaban sa sa giyera, mga hitan. But anyway, those were the days. So balik tayo sa topic natin, baka saan ako mapunta. But ganun pa man, lumapag. Ayan. Commander Aguila, thank you. Ayan, lumapag kami sa Villamor Air Base. Minsan hindi ko maisip yung first language ko kasi is Ilonggo. Kaya minsan may mga words na Tagalog hindi ko maisip. O, di ba? So yun ang chika boom boom.